Okay! Isa pa hong palagpak sa Panginoon. Purihin ang Panginoon at fourth Sunday. Hindi ko alam na hanggang 5 pala to. Hanggang 5 Sunday. Okay. Alam, masarap pag Sunday, kaya lagi nyo yung sinasamantalayan mo. Sunday, magupo, mag-relax, at awitan ng Panginoon. Sa kanta pala, nakakawala na ng stress yun. Natapos yung isang linggong nakakapagod, ito ba? Parang sarap maupo talaga ng makinig sa Panginoon. So Sunday, maupo mo na ako. Pastor Brian po na. Okay, tuloy natin yung ating tema. Sino po nakabuo nito? Scandal of Grace. Bakit natin ito nilagyan ng temang Scandal of Grace? Kasi tinignan natin yung mga insidente na ginawa ng Panginoon na kung saan sinasamahan niya talaga yung mga makasalanan. Hindi para makiayon, kundi para baguhin sila ng kanyang kabutihan at pagmamahal. Skandalo, kasi maraming na iskandalo ng mga Pariseo at mga religious leaders na kulang na lang sabihin nila pwede ba yan yung ginagawa ni Jesus? Tingnan mo, inawakan yung ketong, bawal yun. Di ba? Madumi ang mga may keto. Sinamahan niya sila sa iyo, sila Mateo ng mga tax collectors. Magnanakaw yan, pero nakiparty siya. So maraming mga na-iskandalo sa biyaya. Kasi nakita natin, kapag biyaya ang gamit ng Panginoong Jesus, kapag ibig at grasya, yung tao nababago. Hello? Yung tao nababago. Pag ang pakikitungo ng Panginoong Yesus ay mabait, pag-ibig, biyaya, nababago ang tao. Hindi katulad nung bagsik, batas. Wala ho eh. Hindi nababago. Pero karamihan ng mga makasalanan na encounter ni Jesus at nakita nila yung kabutihan niya, nababago, bumabangon po. Amen. At iyon ang ayaw ng mga religious leaders. Mataas yung kanilang kilay at bandang uli, inakusahan siyang matakaw at manlalasing. Kaibigan ng mga makasalanan, sari-sari akusasyon sa kanya. Pero sabi ng Panginoong Yesus, parito ako para sa mga may sakit, hindi para sa mga walang sakit. Pero ang maganda doon sa nakita natin last Sunday, na parito ako para tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga tao matuwid ang tingin sa sarili. Grabe yun, para bang sinampal yung mga Pariseo. Kasi tingin ng mga Pariseo, matutuwid sila. Sa sarili lang pala, tingin nila. Okay, huling peraso na po ito. Pero sabi ni Pastor Brian, related din daw dito yung kanyang gagaling sa atin sa next Sunday. Okay, konting review, title natin ngayong umaga ay Mary Full of Grace. Hindi po ito si Maria, nanay ni Jesus. Okay, liwanagin ko lang. Hindi ito si Maria. Ang dami-daming Mary sa Bible. Napakarami po. Meron yatang 5 o 6 na Mary. Diyan, kaya medyo nakakalito po ang mga Mary yan. Mary, nanay ni Jesus, Mary Magdalene, meron pang Mary na sinasabihan at itong nasasamang espiritu yata, yung napalabas ng Panginoon doon. At lalo na doon sa resurrection, pagkarami-raming Mary doon. Pero tayo, isa lang Mary natin. Iniwan pa tayo. Okay, Mary at full of grace. John 12:1-8 po yan, mga kapatid. At unang Sunday, sino nakakaalala dito unang Sunday? Scandal of Grace, si Mateo. Pinagparte si Jesus. Okay, si Levi, tinawag sa tuwa niya kay Jesus. Pinagparte si Jesus. At ang mga inimbitahan ay puro tax collectors. Parte yun ng mga taga-BIR. Okay, tapos yan, next Sunday, yung second Sunday natin ay Jesus loves the outcast. May mga grupo sa Bible na outcast talaga sila. Including yung mga babae, nakita natin dahil hindi sila binibilang. Wala silang bilang yung mga babae. Pero nakita natin si Jesus. Ang dami niya mga supporters na puro babae. At marami pang iba. Tapos last Sunday, the Gospel of the Outcast,
the lost sheep, the lost coin, and the lost son. Na lahat sila, nung masumpungan, ay pinagsaya ni Jesus. Pinagparty. Yung lost kay Jesus ay dapat puntahan, kahabagan, iligtas. Hindi sila object ng wrath ng Diyos na gaya ng pinapangaral natin dito. Gaya ng pinapangaral ng iba na yung mga makasalanan, papasok pa lang, sa gate pa lang, masusunog na sila. Para bang yung mga makasalanan talagang rejected, hindi katanggap-tanggap, pero pinakita yun ni Jesus sa atin, pinatunayan niya. Yung mentality na yung banal at marumi, hindi pwedeng pagsamahin, pinakita ni Jesus kasi sinungalingan. Dahil nakikikain siya sa mga makasalanan. To win them, mga kapatid. No? Huwag tayong pwede pala, sabi ni Pastor, pwede pala makiumpok sa mga rumpukan ng mga sugaro at mga pwede naman. Huwag ka lang bumalasa ng baraha, mga kapatid, baka ganun. Kasi meron ako nadaanan ng bata akong pastor. Nagulat ako, anong nagawa ko dyan? Siyempre, di pa tayo rito. Di pa tayo biyaya, natimano yung salita natin. Anong nagawa ko dyan? Nanonood lang ako, pastor. Nanonood lang ako. Napagdaan na ako. Araw-araw nanonood. Pagkayari mo, nakaupo na. Okay, so ngayong umaga, this morning, mga kapatid, Mary full of grace po tayo. Ito po yung Mary na nagbasag ng pabango, mamahaling pabango. Balikan natin po siya. At ibinuhos kay Jesus. Okay. So, review tayo ng konti. Sino yung mga outcast again? Sino yung mga outcast, mga kapatid? Sila yung mga Gentiles, basta hindi nila kalahi. Outcast yan. Sila yung mga Samaritans, kapitbahay nila yan. Galit sila sa mga Samaritano. People with sickness, lepers, tax collectors, sinners, katulad ng mga sugaror, fornicators, at yung mga taong tinutulig na marurumi, mga meketong, mga shepherds. Yung mga shepherds, bakit sila outcast? Kasi mga amoy camping na rin sila at amoy tupa. Wala na silang panahon sa Diyos, kaya sila man rejected ng mga religious leaders. Sila ang literal na sinusukan ng lipunan. So, nung time ni Jesus, dumating siya na ang daming mga tao rejected talaga. Na tingin ng lahat ng religion noon, ng religion nila, ng Israelites, ng mga Israelites, ay mga hindi katanggap-tanggap, mga marurumi. Pero ano nga ba ang ibinubunga ng pagmamahal ni Jesus sa mga outcast? Ang worry ng marami, baka umabuso, bakit si Jesus pumasok sa bahay ni Sakil? Baka umabuso, lumakas ang loob. Imbis na pakunti-kunti ang kurakot, lalaki ngayon ang kurakot niya. Yun ang worry ng mga nasa labas Palagi yun ang worry ng mga, hanggang ngayon naman, pag pinangaral mo yung grace, baka umabuso yan. Grace daw ay abuso sa pagkakasala. No, hindi. No? Lalo ka nga titigil sa pagkakasala. Bakit? Sabi na, ang tanong nga naman, bakit nawala ba kayo sa grace? Hindi na kayo nagkakasala. Di ba? Ganun din, Hallelujah. John 12:1 tayo. 6 na araw bago sumapit ang pista ng Paskwa, si Jesus daw, saan nagpunta? Nagpunta sa Betania. Ready na po ba kayo? Ready na kayo? Okay, pagsaluhan natin to. Kung saan nakatira si Lazaro na kanyang muling binuhay. Take note, binuhay na po dito si Lazaro na 3 araw nang namatay. Nangangamoy na pero nabuhay pa rin. Kapatid po ni Lazaro, si Martha at si Mary. Taga Bethany po sila at madalas si Jesus kapag pagod sa paghayo, doon siya naglalanding, nakikitulog, nagpapahinga, nakikikain. Parang base ni Jesus doon sa Bethany, yung bahay ng magkakapatid na ito. Kaya close si Jesus sa kanila. Isang hapunan ang inihanda roon para sa kanya, para kay Jesus. Si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus, yung binuhay na mismo, nandoon. Mga kapatid, take note ko, nangangamoy na pero binuhay pa ha. Samantalang si Martha naman ay tumutulong sa paglilingkod sa kanila. Si Martha, walang kadala-dala ito Bakit po? Meron ng pangyayari na kung saan nagreklamo siya, pagod na pagod siya sa kakaasikaso sa kusina. Yung kapatid niyang si Mary, nakaupo lang nakikinig kay Jesus, walang ginagawa. Hanggang sa hindi niya makatiis, nireklamo yung kapatid kay Jesus. Pero sabi ni Jesus, Martha, Martha, naliligalig ka, na? Pero mas pinili ni Maria yung lalong mabuti. Dito natin makikita yung walang ginagawa, tinalo yung pagod na pagod. Amen?
O, tingnan mo yung grace, pangangaral ni Pastor, nagtuturo ng katamaran. Ganun na naman ang dating, ano ha? Hindi, kasi mga kapatid, alam nyo, lagi mo sinasabi, sa gitna ng iyong pagpapagod kay Jesus, yung mga pagsasakripisyo, mas gusto ni Jesus ikaw, yung presensya mo. Amen? Yung presence mo. Hindi siya tayo umiyak, Lord, your presence, your presence. Ikaw nga yung laging wala. Lagi ka sa mall, lagi ka lahat. Kung saan-saan, di ba? Your presence, Lord, your presence. No? Kasi nag-iiyakan maglingko, your presence, Lord. Alam mo, kung gusto mong presence ng Lord, mas gusto ng Lord ang presence mo. Kaya nga, yung si Martang nagpupukmok ng bawang, kung ano sa ginagawa sa kusina, tinalo siya. Tinalo siya. Nang walang ginagawa. No? Ibig sabihin nun, mas pahalaga natin yung presence of Jesus. Samantalahin mo. Amen? Kasi, mga kapatid, mamaya makikita niyo kung ano kahalaga nung maupo kay Jesus. Gaya ngayon, katulad ito ng pag-upo kay Jesus, mga kapatid. Amen? Tumigil tayo sandali sa pagtatrabaho kung ano-ano. Meron tayong araw ng linggong katulad nito. Magulang tayo, relax, makinig. Amen? Kung minsan itong dadalhin mong lakas dito, babagunin mo sa isang linggo, walang katulad. Tatalunin ito yung pag-gym mo, yung multivitamins na kung ano-anong ginagawa mo pampalis ng stress. Kung minsan napakalakas mo sa pagsubok, sa mga problema, sa mga pasanin ng buhay, kasi meron kang tinatanggap na lakas. Ang salita ng Diyos po yung makapangyarihan. Amen. Ay kapag tayo dumadalo, totoo, wala na pupilitan ngayon ang pagdalo. Pero tandaan po natin mga kapatid, laging ikaw ang talo kapag hindi ka nakakadalo. Amen? Lagi ka, kawawa yung, di ba, ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay, sa pizza pie, sa spaghetti, sa chicken joy, kundi sa bawat salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibig. May kumakain din po sa ating pagkatao. May nagugutom din yung ating kaluluwa. Yung kaluluwa po natin, hindi natin mapapainom ng guluto tayo para pumuti. Kasi kaluluwa yun. Hindi natin mapapa-opera yung ilong noon. Hindi natin pero nagugutom din po yun. At sa iyong pagpupo, tuwa po siya. Amen. Sapagkat siya yung nakakakain. Amen ba? Minsan, diba, sobrang nag-relax, po. Okay, so, si Martha, yun, parang okay lang sa kanya. Ang ginagawa ko naman para kay Jesus. So, dito na ako sa kusina. Pero di pala No? Mas pinili ni Maria. Martha, naliligalig ka. Mas pinili ni Maria, na kapatid mo, ang lalong mabuti. Lalong mabuti. Maupo lang kay Jesus. Amen. Hallelujah. Okay, diretso po tayo mga kapatid. Diretso tayo. Hallelujah. Nagluluko yung aking clicker. Nagre-red na pala. Kumuha naman si Maria. Okay? Kumuha naman si Maria ng isang bote. Ito na tayo. Kumuha si Mary ng mamahaling pabangong galing sa katas ng dalisay na nardo at ibinuo sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok. Okay? Ano ang kasunod? No? At napuno. Grabe itong pagpamunagro. Napuno yung buong bahay ng halimuyak ng pagpamunagro. Napuno yung buong bahay. Next natin, ito'y pinunan ni Judas. Kahit anong buti kung minsan ang ginagawa natin, palaging merong hindi mabilis. Palaging merong hindi masisiyahan. Pinuna ni Judas Iscariote ang alagad na magkakanulo sa kanya. Sinabi niya, bakit hindi na lamang pinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha, pinagbilan? Maring umabot ito sa 300 saraping pila ang halaga ng pabango niyan. So si Judas, nangihinayang po siya. Sayang! Pwede na, para pag si Judas dito ang dating niya, bayani ng mga dukha, bayani ng mga mahihirap. Siya lang ang may nagmamalasakit, di ba? Parang may wisdom sa kanyang naisip, di ba? Parang walang nakaisip lang naisip niya. Pero alam niyo po, merong sa ibang sulat, sadyan tayo nasulat din niya sa Marco, sa Lucas, sa Mateo, mga kapatid, hindi daw totoong nagmamalasakit si Judas sa mga mahirap.
ang totoo, siya kasi yung treasurer. Siya yung may hawak ng supot. No? Alam niyo na. Di ba, pag maraming laman ng supot, mas marami siya. Kasi simulat sa ang puso ni Judas po ay hindi natin alam kung na-convert talaga. Kasi andun lagi yung kanyang focus doon sa supot niya. Amen? Supot ni Judas. Okay? Sa English, sabi diyan, then Mary took a pound of very costly oil of spikenard, anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair, and the house was filled with the fragrance of the oil. Spikenard. Ano ba yan, spikenard na yan, mga kapatid? Nag-search ako, lalagyan pa lang pala niya, ay mahal na. Alabaster. Yung alabaster daw, sabi dyan, was a stone, parang mga tiles, marble, o kung ano-ano pa, was commonly found in Israel. It was a hard stone, resembling white marble, and is referred to as one of the precious stones used in the decoration of Solomon's temple. Ang pinakamahal pong templong ginawa, yung templo ni Solomon. Gawa po siya sa gintong mamahaling bato. Bilang, lahat po. Bronze, lahat ng mamahaling bato, nagpunta ang hari kay Solomon at inalay nila kay Solomon. Pag-contribute nila doon sa mamahaling templong yun. At isa yung alabaster sa materyales. Okay? And then, mga kapatid, lipat natin, sabi ko, lipat natin, what is a spikenard? John 12:3. Spikenard, sabi diyan, is a plant that only grows in the Himalayan mountains of India and Nepal. So malayo na ito sa Israel. Sinerch ko po sa Google yung mga bulaklak po nito, napakadalang na. Parang para lahat na lang dun sa Himalaya. Pamilya kayo dun sa Himalayan salt? Pamilya kayo doon? Mahal nga yun eh. May nagbigay sa amin ni Pastor Johnny nung pinaghatian pa namin. Kulay pink, no? At yun daw nagpapagaling din. Parang lahat na lang doon sa Himalayan mountain na yun ay siguro dahil sa declaration ng pangalan, Himalayan. Himalayan. So Mary's fragrant oil of spikenard was a rare imported product in Israel. Hindi gawa sa kanila, imported po, kaya very costly. Very costly. Okay? So the word spikenard, yung spikenard, sa amin kasi nardo. Nardo. No? The word spikenard comes from the Greek words nardus din pala, which describes one of the most expensive perfumes that exist in the world. Kadalasan daw ang nardo ay nireregalo sa mga hari at mamayamang tao. Nag-search ako sa Google. Na-intriga ako. Nag-search ako sa kagabi sa internet. Most expensive pabango sa buong mundo ngayon. DKNY. Ayaw mo sabihin ng presyo. Siyempre, mas mahal to kung sa panahon natin. Kung sa panahon nila. Okay, mga kapatid. Ayan po yung sample para makita lang ninyo. Medyo kulay violet or pinkish yung kanyang kulay. At ang sabi ni Judas, 300 pila ang katumbas niya. Katumbas ng mahigit na sahod sa isang taon ng buong tao. And 1 denarius was the wage for 1 day's labor. So kung tama daw si Judas, ang estimated value niya, talaga 300 denari. Mag-compute tayo sandali. Mag-compute. Tingnan lang natin kung ano nangyari kay Mary. Ganun na lang. Ang binasag niya, yung pabango na napaka-mahal. Okay? So sa Google po, ito talaga, how much is 1 denari worth in the Bible? $50 daw. $50, mga kapatid, sa isang araw.
Eh sabi niya, buong taong sahod. Kaya, sabi niya, 300. 300. No? Sa atin kasi, 365 days. Siguro sa kanila, baka yung kalendaryo nila hanggang 300 lang. No? Sa atin sa taon, tama ba ako? Tama ba ako? 300. So kung sabi rito sa Google, while the body of denarius fluctuated, one biblical reference to the coin suggests that at that time, it was worth 1 day a labor or about $50 in today's money. So, compute tayo. Sige, diretso. Kung magkano talaga itong pabangong ito. So, 50 times 365 days. Siyempre sa atin, para lang malaman natin, $18,250. 18,000 times 10 times 58. Tama ba ako? $58 ngayon? Mga maraming dollar dyan. Sa times 58, 1,058,000. Sa panahon natin. Pero ang sinasabi natin, panahon ni Jesus eh. Panahon ni Jesus, meron ko 1,000,000. Nako niyo po, ang narinig ko sa mga matanda noon, meron ka lang daw 100, panahon ni Hapon, ganyan. Meron ka lang, yun daw ka lang po, pinagpapalit lang. No? Pinagpapalit ng suma. No? Lupa, pinagpapalit daw ng bigas. No? Kaya kami, bakit ba yung mga ninununan ng mga walang lupa? Handa yung mga ninununan rito, talagang sa panahon natin ngayon, okay sila, yung buhay nila. Bakit? Marami lupa yung kanilang manin. No? So, ibig sabihin yung value ng pera, malaki talaga. So, yung isang pabangon, ang halaga ay 1,000,000. Noon, kapatid, babasahin mo lang ang ibang pupunas kay Jesus. Ang hirap maunawaan, no? Mahirap maintindihan yun, mga kapatid. Amen? Grabe yun, mga kapatid. No? Kaya ang nagreklamo, sino nga? Si Judas nga eh. Why this wage of perfume? It could have been sold for more than a year's wage. And the money given to the poor. And they rebuke her harshly. Harshly, hinaras talaga siya. Hindi basta rebuke. Ibig sabihin nito, hindi lang si Judas ang nagsalita. Nagsalita ang lahat. Ano ba, Maria? Hindi mo ginagamit yung kukote mo. Ano ba? Diba? Pinagtulungan talaga siya rito. Pinagtulungan. Talagang parang walang isip, walang utak. Na hindi siguro kulang na lang kung munang basahan si Judas at pipilipit yung mga natapon. Hinayang po sila. Pero eto malaking tanong, ano nangyari kay Mary? Ngayon punta natin, bakit nagkaganon siya na para bang nawala siya sa kanyang sarili? Mga kapatid, hindi po siya nawala sa kanyang sarili. Amen? Kaya meron po minsan na pupuspos na pupuno, hindi mo maintindihan ito, tuwa sa kanyang ginawa. Tuwa. Sabi ko nga sa inyo, naka-attend na ako ng isang conference ng mga pastor sa Uran. Yung mga speaker ay dayo lang dito. Pero ang tawag sa kanila ay Barnabas Group. Si Barnabas kilalang giver eh. At wala silang ginawa kundi mamigay. Karamihan sa mga nagpapa-conference, nagpapa-offering ng paulit-ulit. Pero iba yung nadaluhan ko noon. Ando kami mga pastor, bigla na lang itinuro ako, ikaw, lumapit ka dito. Ako po. O, ikaw. Takbo si Pastor Johnny, hindi ikaw. Yung katabi mo. Ako pala, takbo ako. Binigyan ako relo. Siguro kami mga 2,000. Binigyan ako relo. Citizen. Hanggang ngayon buhay. Leather yung ano. Tapos narinig namin yung isa namin binigyan susi ng kotse. Pero ang katawag hindi mo maintindihan. Paano kaya nila nagagawa ito? Hindi mo maintindihan.
Mga kapatid, ano ba nangyari kay Mary? Ano nga ba? So, kung maalala nga po ninyo yung pangyayari, si Mary, sabi natin kanina nakaupo lang. At lagi po niyang ginagawa yun. Pag nandun si Jesus, mauupo lang siya, makikinig. Tatanggap ng tatanggap. Tatanggap ng tatanggap. Alam niyo yun? Na? Receive lang siya ng receive. Kung minsan tayo, pagod tayo sa kakaalay, kabibigay, kakapaglingkod. Samantalang gusto lang ng Diyos kung sa atin ay mag-receive lang ng mag-receive. Mag-receive ng mag-receive. No? Kaya yung mga tao kung minsan bigay ng bigay, nagsasakripisyo. Kaya buhay sa paglilingkod, kung minsan sila yung medyo mayabang. At ang tingin nila sa mga walang naibibigay ay walang naitutulong, walang sakripisyo para nalalamangan nila. Parang sila lang yung banal. No? May danger doon, hindi naman masama yun. Pero may danger doon, halagaan natin ang puso natin doon. Pero si Mary, wala siyang ginagawa talaga. Receive lang siya ng receive kay Jesus ng mga sinasabing pangangaral. No? Kasi, mga kapatid, ang sinasabi ko, kapag natutunan mo talagang maupo kay Jesus, ano sabi natin? Pupulunin ka niya yung pagmamahal. Ano ka lang? No? Mapupuno ka kay Jesus. Talaga. No? Ano yung bunga ng Espiritu Santo? Love, joy, peace, kindness, long-suffering, gentleness. Mga kapatid, siyang po yan. Marami kapag napuspos ng Espiritu Santo, naggagawa ng himala. Pero mas natutuwa ako doon sa napuspos ng Espiritu Santo, napuspos ng joy, love, peace, kindness, long-suffering ang makikita mo. Amen ba? Kasi, minsan, nag-aaway yung mga church ng born again, bakit kayo? Wala kayong Espiritu Santo. Ano wala? Sino magsabi? No? Nakita mo ba na wala kami Espiritu Santo? Kasi meron silang mga lay hands, tutumba, tayo, wala naman tayong ganun dito. Diba? Natutusin niya, wala sa Bible yun, nung naglay hands, saka tumutumba. Wala po sa Bible yun, pero inahayaan natin. Bandang ulit, tayo pa yung parang walang Espiritu Santo, kasi wala daw tayong ganun, ng kapatid. At sila daw, maraming mga himala, pero mga kapatid, dalawa ang bunga ng Espiritu Santo at kaloob ng Espiritu Santo. Yung isa, gifts. Nagtatang sila, nagpapagaling. Pero mas gusto kong makita yung Kristiyano kapag napuspos, ang lumalabas, pag-ibig, love, joy, peace, kindness, gentleness. Amen? Kasi ang dami ng may gifts, pero hindi mo makitaan ng gano'n. No? Meron yung church, sa abayan yung nakasamba na kayo nung maingay, naka-attend na ba kayo sa iba, sige, ewan ko Ate Maggie kung ano yung church nyo doon, hindi naman conservative din. Yung maingay na sa abayan, meron pa sari-sari mga tunog, ano talaga ako doon. Tapos lalabas po sila. Nadaan yung kubrador. 3:24! Sabi nung malakas magtakos, muntik na akong tuwa. Patay, ano yun? Nabisto pa, patangos-tangos pa. So, nung mamatay naman si Lazaro, kapatid ni Mary, mga kapatid, nung mamatay si Lazaro, na kapatid ni Mary, naiyak si Jesus. Yan ang pinakamaikling verse sa Bible. Jesus wept. Nasaksihan ni Mary yun. Kaya naano siya, natat siya. Biro mo si Jesus, iniyakan si kapatid niya. Ito lang yung pangyayari sa buong ebanghelyo na umiyak si Jesus, wala na. Pinagbubugbog, hinampas ng tao, dinuraan, nilatigo, lahat, pinako, hindi naiyak si Jesus. Pero wow, nung mamatay si Jesus, mamatay ng kaibigan si Jesus, si Lazaro, naiyak po siya talaga, nakakaiyak po talaga. Ano yung ganun, naiyak. At si Mary na-touch. Ano sinasabi, mahal na mahal kami ng tao ito. At ang pinakagrabe sa lahat, hindi yung naiyak Yung makita niya, yung kapatid niyang naaagnas, ay lumabas ng libingan. Ang dami nag-react nun No? Bukas niyo yung bato, sabi ni Jesus. Sa mga libingan noon natatabingan ng bato.
bukas niyo yung bato. Nag-react yung marami tao sa paligid. Sabi niya, Panginoon, 3 araw na. 3 araw na. Kasi wala man silang, di ba? Balsamo. 3 araw na po. Pero, nung buksan, sabi ni Jesus ay, Lazarus, come forth. Come forth, lumabas ka. Lumabas. Nakaano pa. Alam niyo yung mga patay noon kasi parang mga mami, yung nakabalot na telang puti. Na-witness lahat yun ni Mary. Grabe yun. Grabe po yun. Mabuhayan ka ng mahal sa buhay na patay na. 3 araw mo na iniiyakan. Pero ayan sa harap mo. Kaya nga naganda sila eh. Para kay, di ba, sa pagkabuhay nila. Naganda sila. Mga kapatid. Okay. Si Maria po, kung tatanong, ano nangyari kay Mary? Napuno talaga siya eh. Napuno ng ano ba, Pastor? Napuno ng pagmamahal, ng pag-ibig ni Jesus. Kasi ito po yan eh. Ang pinapangaral ko pong matagal na prayer ni Pablo para sa lahat sa atin. Ayan po prayer ko rin po sa inyo. Ano po yan, Pastor? Nasa Ephesians po yan eh. Dalangin ko, 18, upang inyong lubusan, yun lang ang gusto na Diyos sa atin. Maunawaan mahal na mahal ko kayo. Hoy, tao! Gusto ko maunawaan mo mahal na mahal ko kayo. Pinadala na nga anak, namatay na nga anak. Ano po ba? Sino po ba ipapadala? Si Gabriel? Si Michael? Hindi naman pwede ipako yung Holy Spirit. Di ba? Ano pa ang gagawin ng Diyos para mahal na mahal, para maintindihan mo mahal na mahal kanya? Ano pa ang gusto mong gawin ng Diyos? No? Kaya ang prayer ni Pablo ay malubusang maunawaan natin yung ano daw? Alam? Yung lawak, haba, taas at lalim ng kanyang pag-ibig. At naway, inulit na naman. Naway ano daw? Maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na yung pag-ibig ni Kristo hindi kayang abutin ng pag-iisip, pero pag naabot mo, ano daw resulta? Sa gayon, mapupuspos. Mga kapatid, ibig sabihin nito, maupo ka lang, pag naintindihan mo, pwede ka mapuspos. Wala sa, rababasik ka. Sorry pero, yan no? Pwede kang mapuno nang nakaupo ka lang, nang ma-realize mo, ganun pala yun. Ganun pala ako kamahal ng Diyos. And kung ang pag-iisip hindi niya kayang arukin ang pag-ibig ng Diyos, sino gagraduate dyan? Wala. Walang tao makapagsasabi, ako unawa ako na yung pag-ibig ng Diyos. Wala. Walang bachelor dyan na theology o kung ano-ano pang masteral degree na pwede mong sabihin nakapagtapos ako sa pag-aaral, ako'y talubhasa pagdating sa kaunawaan sa pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid, kasi yung sinasabing how wide, how low, how deep, how high is the love of God, is the love of Christ. Ang totoo nun, walang sukat yun. Hindi maarok, hindi malirit. Ewan ko, alam niyo yung mga Tagalog na yan. Hindi kayang abutin ng ating isipan. Di ba ang sarap pag-aralan nito na yung hindi kaya natin isipin ay pagmamahal ng Diyos sa atin. Na yung hindi kayang sukatin ay yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Nakukuha niyo po ako. Nakukuha niyo po ako. Kaya pagdating doon sa hindi na ako mahal ng Diyos, hindi ako mahal ng Diyos, ikaw siguro mahal ng Diyos, pero ako siguro, ikaw pinagpapala ka, baka mas mahal na ng Diyos. Hindi po. Hindi. Hindi at hindi. Amen. Pinakita nga ng Diyos sa mga outcast ng Panginoong Hesus. Walang marumi sa Kanya, walang sinusuro sa lipunan. Lahat mahal na mahal po. Amen ba? Palagpakan natin ang Panginoon. No? At hindi lang ito nangyari kay Mary. Pansinin po ninyo. Ano nga ba binubuo nga ng pagmamahal ni Jesus sa mga outcast? Ulitin natin itong tanong na ito kanina. Ulitin natin. Next, no? Unang-unang si Mateo, nung ma-realize niya, accepted siya ni Jesus, nagpa-party. Tingnan nyo
Kaya it is the goodness of God talaga that leads us to repentance. Kaputihan ng Diyos ang aakay sa tao para magbago ng isip. Repentance po ay metanoia. Metanoia. Pagbabago ng isip, change of mind. Ang nangyaring repentance sa religion, mag-iiyak ka, maglulupasayip ka, manamis ka dyan sa harap, magpa-altar call, at ikaw ay maglulupasayip dyan, magsisi. Hindi po yan ang repentance. Nang aralin po sa panahon ito, ano yung repentance? Sa Grego po ay metanoia, change of mind. Kaya niya, nakaupo ka lang. Pwedeng nagme-metanoia ka na. Pwedeng nagre-repent ka na. Ibig sabihin nun, yung bumabait ang tingin mo sa Diyos, nawawala yung mga tingin mo sa Diyos na masama siya, na siya nagpapadala ng sakit, nagpapadala ng bagyo, ng lindol, nawawala. Di ba naalis yun? Naalis yun sa atin because God is good. God is good lang. Yun lang, wala nang iba. Lumaki tayo sa reliyon na tinatakot tayo na yung earthquake, yung Yolanda, galing sa Diyos yan. No? Kaya daw, bakit daw? Marami daw illegal loggers doon, kaya nagkamatay yung marami. No? Meron lang isa, pinatupo, ay galing sa Diyos yan, sabi na iba. Bakit? Manggagawa ng revolto yung mga revolto na napakabagsik ng Diyos, nakakatakot. Nakakatakot pagka ganyan, tapos pupunta tayo linggo, sinasamba natin ang Diyos na gano'n. Mga kapatid, no. Thank you, Lord. Nagmetanoia na tayo doon. Nagrepent na tayo doon. Hindi. Mabuti lang ang Diyos. Pag-ibig lang ang Diyos. Amen. Sinaalala ko nung nag-aaral pa ako sa Maynila. Talagang dinadahanan ko yung lahat. At ako'y bagong born again doon. Pumori din ako kasi ang daming mga revolto sa gilid-gilid, sa may bakulor. Tuwing dadaan yung lahar, itataas yung mga rebulto. No? Tapos dadaan na naman lahar, itataas na naman yung mga rebulto. Hanggang sa makita ko si Lorenzo Luis, nakalislis na po yung si Lorenzo Luis. Nakalislis na po, naglislis na. Gusto ko pang gumawa ng tracks, gospel tracks. May pamagat na, bubuin ko na lang, buti hindi natuloy. Pampanga, magsisiga. Gusto ko talaga ipagkalat yun kasi tingin na tingin ko talaga puputok ang bulkan dahil sa kakagawa nila ng revolto. Grabe kaisipan yan. Ang bagsik ng Diyos. Ang dami ng mamatay, dami mga tahanan, mga baryo, mga nayo ng lumubog. Dahilan doon, tapos, kaya kung minsan may mga atheists talaga, hindi natin sila masisisi. Kasi yung moral ng Diyos na pinakilala ng Old Testament, mababa. Gaya nga nun, inihandog si Isaac ni Abraham. Mahirap maintindihan niya ng mga atheists. Bakit? Anong moral yun? Iaalay mo yung anak mo sa akin. Subukan mong gawin ngayon yung mababarangay ka. Iaalay mo yung anak mo sa akin. Hallelujah. So si Zacchaeus, nagkakainan din. Ako nang shocking kay Zacchaeus, nasa puno siya, sinabihan siya ni Jesus, Zacchaeus, bumaba ka sapagkat sa bahay mo, tutuloy ako, makikikain ako. Grabe, ang dami nakakarinig. At si Zacchaeus, tax collector, tutuloy ka sa amin? Tutuloy ka sa amin. Yun ang shocking kay Zacchaeus. Outcast siya. No? Madumi. Alam niyo, kung meron kayong kilalang taga-BIR, baka may kapitbahay kayo, tapos lantad yung kanyang pangungurap dahil ang daming coaching, may mga resort pa, may mga mansion. Tapos pumunta doon si Jesus para makikain. Baka ikaw din na siya, mga kapatid. Siya, iskandalo. Ano ang ginawa ni Jesus? Maraming nai-iskandalo. Pero si Zacchaeus, sabi ko nga, hindi naman prayer meeting yun, hindi naman Bible study, walang sinasabi doon na si Jesus, habang nangangaral, napatayo si Jesus, ay si Zacchaeus, wala po nangyayari pong nangaral. Ang meron po doon ay kainan lang. At si Zacchaeus napuno ng ng realization, na accepted siya ni Jesus, mahal siya ni Jesus, napatayo po siya, walang nag-uutos sa kanya ng kanyang sasabihin. Hindi siya diniktahan ni Jesus.
Bakit? Ano ba sinabi niya? Panginoon, kalahati ng aking kayamanan, pamimigay ko na sa mahihirap. Nakita niyo, it is the goodness of God that leads us to repentance. No? Pag-ibig ng Diyos ang aking sa tao, para magsisi talaga. Pero ako kayo, salit na mangurap, ito matindi. Kung may mga utang sa akin, kung meron akong nasingil na 4 na beses kong isa sa tuloy. Grabe, no? Ano nangyari sa iyo? Ganon din. Napuno. Paano? Naupo lang naman si Jesus. Yun eh. No? Yun yung pakita mo sa tao palagi na accepted sila. Tanggap. Kaya tayo, welcome lahat. Masyadong binabanggit yung mga bakla dahil 2 linggo na. Pati tamboy po nyo, pati welcome lahat. Sa atin po, pati baka may kilala kayong kapitbahay, 10 na yung napatay, mga kapatid. Lahat dito welcome. Hindi para ayunan sila, kundi para baguhin ng Diyos ang isip nila. Na sila ay accepted ng Diyos. Na sila ay katanggap-tanggap. Naranasan ko na po, meron akong sinisiran. Alam niyo, sagot niya sa akin, ibig kong sabihin, sa dami kong nagawang kasalanan, tatanggapin pa ako ng Diyos. May mga tao palang gano'n ang isip. Alam na, hindi na ako matatanggap sa namin, sa dami kong ginawa, hindi na matatanggap sa namin. Yun mga taong masarap. Siran, ma-realize nila na tanggap sila. Amen! Amen! Ipapago na nga lang si Jesus, meron pang isa. Di ba? Ano daw yung isa? Sa kanan niya, sa kaliwa. Mga ano yun? Hindi po siya ipinako sa bagitan ng mga banal, matutuwid, mababait ng mga tao. Napako po siya kasama ng mga kriminal. Last minute ng kanyang buhay, meron pang natangay si Jesus. Ngayon din. Sasama kita sa paraiso. Kriminal, pumasok ng langit yung kriminal na magnanakaw. Mga kapatid, may magnanakaw, may kriminal, nakapasok sa langit ng time ni Jesus. Amen? May natutuhan po kayo? O nitigil na po ako dito? Yung pagiging judgmental, tama na talaga. Kaya pala sinabi ni Jesus, huwag na kayong hahato. Pag sa Diyos yan, no? Lalo na yung mga nagsasabing, sila hindi ligtas, kami ligtas. Trabaho ng Diyos ang pagliligtas. Huwag naman pakialaman. Sino nakaalam nung sila ligtas, tayo hindi ligtas. No? Yung babae, maraming asawa sa balon ni Jacob. 5 yung asawa ng mga kapatid. Naupo si Jesus doon, nakipagkwentuhan. Na-shock na naman ang mga alagad. Bakit siya nakikipag-usap sa babae? Bawal na naman yan! Bawal yan! No? Pero si Jesus, grabe. No? Nawin niya yung babae. Yung babae napatakbo at binalita niya si Jesus. Nawin niya yung buong nayon para kay Jesus. Babaeng maraming asawa, ginamit ni Jesus. Amen! Amen. Hallelujah! So love never fails. Ilang totoo niyan. Huwag kayong mag-alala na baka umabuso sila. Because love never fails talaga. Kung pag-ibig ang gagamitin mo sa tao, huwag kang mag-alala na baka umabuso. Because pag-ibig never fails. Amen! 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 Hallelujah! Mga kapatid, matatapos tayo doon sa sinabi ni Jesus. Nung sabi ni Judas, sayang. Sabi ni Jesus, hayaan niyo siya. Tandaan na ito, sabi ni Jesus. O tandaan daw natin. Bakit? Ano pa? Kahit kailan ipamalita ang ebanghelyo, mababanggit ang ginawa ng babae ito. Kahit kailan daw ipamalita ang ebanghelyo, mababanggit yon yung ginawa ng babae nagbuhos ng babae. Mga kapatid, ang ginawa ng babae ay good works, mabuting gawa. Yung pabango, humahalimuya. Tama po ba ako? Yung pabango, humahalimuya. Alam niyo ba na ang pabango at good works ay hand in hand, halos magkatulad. Ano ibig natin sabihin? Yung good works, katulad ng pabango, humahalimuya. Amen? Amen? O tayo mapagod sa paggawa ng mabuti. Parang pabango yan. Na isa pa, ano pa ang nagagawa ng pabango? Nagpapaalala
sa atin ng lugar, tao o pangyayari. Tama ba ako? Ano ba yung panahon na uso yung sweet honesty? Lahat ng tao, amoy sweet honesty. Sa jeep, sa tricycle, sa bus. Ano pa ba yun? Lahat ng tao. Abon ba yun? Abon? Matamis pa naman yung lahat matamis. Kaya, daming diabetic yun. Hindi po, joke lang. Pero aminin natin, pag meron kang naamoy na pabango, may naalala ka, di ba? May naalala. Pangyayari, lugar, o ano ba yun, 80s ba yun, 90s ba yun? Diba, daan pa bang ngayon? Nung kami, baby kulon lang eh. May kulay verde, kulay pink, kung ano pa, Johnson si baby kulon. Mga kapatid, huwag tayo mapagod. Sa kagaya ng pabango, ang mga mabubuti natin gawa ay gaya ng mga na ito'y humahalimuya. Maalala talaga ng mga tao. Pansinin niyo ito. May mga pinapagaling sa Jesus. Ano sinasabi niya? Huwag mong ipagsasabi. Tama? Huwag mong ipagsasabi. Nakakapagpigil ba yung tao? Hindi. Wala. Si Jesus na yun sabi, huwag mong ipagsasabi. Pero hindi. Kasi ano yun? Sabi ko nga ang daming benefits nun. Meron nga ako nabasa, the quickest, yung pinakamabilis doon na paraan ng depression din at lungkot ay magkaroon ng happy heart. Sa mga nagkalat dyan, gawa ka ng good works. Yung happy heart. Amen! Hallelujah. Ang daming benepisyo, ano? Ang daming benepisyo talaga. Sabi ng Bible, a merry heart is a good medicine. Amen! Hallelujah. Tayo po tayo lahat, tayo magpasalamat. Aming Ama, marami pong salamat. Tunay kami dumalaya, Panginoon. Salamat, Panginoon, at nakita po namin wala kang taong pinipili. Lahat ay katanggap-tanggap sa iyo. Lahat ay mahal mo, Panginoon. At walang sukat po pala ang iyong pag-ibig sa amin. Dahil doon, katulad ni Maria, Panginoon, matutuhan naman naming maupo palagi sa iyong paanan sa panahon, sa buong linggo kung minsan nakakapagod, nakaka-stress, na kami nag-aalala sa maraming bayarin at kung ano-ano sa buhay, alalahanin sa buhay. Matutunawa kami maupo saglit. Kahit maupo saglit sa iyong paanan, sa iyong presensya, upang kami punuin mo muli ng kalakasan at buhusan kami ng iyong pagmamahal. Sa gayon, ma-assure kami na sa buhay namin ito, Panginoon, kasama namin ang Diyos na walang sawang umiibig sa amin. Kasama namin ang Diyos na hindi kami tatatnanan sa pagmamahal sa amin. Thank you, Lord. Salamat po na marami. In Jesus' name we pray. Amen. Love never breaks nga po talaga. Kahit na ano pa po yung mga nagawa natin, maiyakan na lamang sa Panginoon na